Itong tinatawag na Seventh-day Adventist made in USA po yan. Bigyan nyo nga po ako ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na sinasabi ng Panginoong Diyos na ang Seventh-day Adventist ay binigyan ng Panginoong Diyos to observe and implement the law of the Sabbath. Yon. Sige, proceed po tayo mga sir, ha? Para at least maano po natin yung tinatawag na mga argumento. So ano ang pagkakaiba ng Sabbath na nasa Biblia at saka Sabbath ng tinatawag na mga SDA? Anong pagkakaiba? Kasi kiniklaim ng mga SDA or Seventh-day Adventist members and apologists na sila daw po yung tinutukoy sa nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit? Kasi sinusunod daw po nila yun. Remember, ang batas ng Sabat or ang commandment na kung saan doon naka-include yung tinatawag na Sabat, meron pong responsableng community na binigyan ng Panginoong Diyos concerning of that law. Remember na ang Ten Commandments, ano po yan tinatawag na divine law po yan Ang Panginoong Diyos po yung tinatawag na nag-promulgate po niyan. And at the same time, itong 10 utos na ito, 3 lang po dito ang merong tinatawag na nakabalot na seremonyas. The rest of that, yung paggawa po natin ng mabuti sa ating kapwa. Pero yung first three commandment, including po dyan, yung tinatawag na Sabat, meron pong nakabalot po dyan na seremonyas. Ngayon, kung babasahin po natin ang Book of Exodus, Book of Deuteronomy, and Book of Leviticus, yung tatlong utos na yan, binabalot po nila ng tinatawag na pamamaraan at seremonyas kung paano nila sambahin ang Panginoong Diyos. Ngayon, meron po ba silang authority to create itong tinatawag na to create of that ceremonies or mga tinatawag na mga seremonya? Yes! Bakit po? Kasi sila po yung binigyan ng Panginoong Diyos ng otoridad to implement that law, particularly the law of the Sabbath. Yon. So ngayon, sila po yung may authority. So kaya nga, kung babasahin po natin yung Book of Exodus, babasahin natin yung Book of Deuteronomy, babasahin po natin yung Book of Leviticus, meron po silang mga pamamaraan kung paano i-celebrate yung tinatawag na araw ng Sabat. Meron po. Ngayon, ang tanong, ano po yung relihiyon? Ano po yung relihiyon na inaaniban ng mga taong binigyan ng Panginoong Diyos to observe the Sabat? Ano po yung relihiyon po nila? Seventh-day Adventist? Hindi po. Ang relihiyon po nila ay Judaism. Relihiyon po yan na itinatag according to the World Almanac in Book of Facts, edition 1999. Relihiyon po yan na itinatag ni Abraham. Yon, Abraham. Yan. Ito kasing Seventh-day Adventist Church ay ano po yan tinatawag na tatag lang po ng mga Amerikano Diba? Founded lang po ng mga Amerikano. Made in USA po yan, Mr. Ake. Ha? Itong tinatawag na Seventh-day Adventist made in USA po yan. Tatag po yan ni Ellen G. White, Joseph Bates, at James White. Sabi ni inangkin po yan ni Pastor Bacalares, di ba? Okay, ngayon. So, meron po silang tinatawag ng mga ordinances. Bakit po? Kasi syempre sila po yung binigyan Bakit nakagawa yung Israel, yung Judaism ng ordinansa concerning of that Sabbath? Bakit po? Kasi sila po yung may authority to implement that law. Sila po yung may authority. For example, dito sa Pilipinas, sino po ba yung may authority na to implement the Philippine Constitution? Ay ang executive branch po natin sa Pilipinas. Then pagkatapos, ayun, kaya nga po nakagawa ang tinatawag na House of Representatives ng iba't ibang mga batas na nakahook dito sa Philippine Constitution. Bakit po? Kasi ang Pilipinas, yung merong authority to implement that law. Yun. So ngayon, same din po sa banal na kasulatan. Ang divine law, ang binigyan ng utos na yan, including po yung tinatawag na Sabat, is yung mga Israelita, yung Judaic religion or yung Judaism. So, sila po yung binigyan. So, sila po yung mag-i-implement sa tinatawag na batas na yan or sa utos na yan. Ngayon, para mag-implement po nila ng tama, so kaya nga meron po silang tinatawag na mga ordinances.
Bakit po? Kasi sila po yung mas may kapangyarihan to interpret that law. Sa ano po tayo? Sa legal parlance po tayo mga sir, mga ma'am, ha? Okay. So, sila po yung may authority to implement that law. So, kaya nga, meron po silang yung sinasabi dito sa Exodus chapter 31. Niya. Basahon na to. Mr. Aki, makinig ka para at least matuto ka. Hindi ka matututo kung si Mr. Bacalas lang yung yung pakikinggan mo. Hindi ka talaga matututo. Puro lang kayo angkin ng angkin. Pagkatapos wala kayong tinatawag na wala kayong natututunan sa banal na kasulatan. Ito. Exodus chapter 31 verse 12 hanggang 13. Okay, ano pala ito? Bisaya pala itong kinuha ko. Okay, Exodus chapter 31 verse 12 to 13. Babasahin po natin mga sir, ha? Okay, babasahin po natin. Exodus chapter 31. Ito po yung ordinansa po nila. 31, 12 to 13. Iniutos ng Diyos kay Moises na sabihin niya ito sa mga Israelita. Sundin ninyo ang aking ipinag-uutos tungkol sa araw ng pamamahinga. Dahil tanda ito ng kasunduan natin magpakailanman. Sino po yung sinabihan ng Panginoong Diyos? Si Moses at saka yung Israelita. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ako ang Panginoon na pumili sa inyo na magiging mamamayan ko. Dapat ninyong sundin na ipinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga dahil banal ang araw na ito para sa inyo. Ang sino mang lalabag sa ipinag-uutos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. So, meron pong utos ang mga Israelita, meron pong sinusunod na utos or ordinansa, yung mga Israelita, na sino mang tao na hindi susunod sa araw ng Sabat, yun papatayin. Death penalty, kumbaga. Yun death penalty, ha? So, question, meron po ba silang authority to implement that kind of ordinance or ordinances? Meron po ba silang authority? Yes. Bakit po? Kasi sila po yung binigyan ng Panginoong Diyos to implement the law of the Sabbath. Ngayon, mamaya na yung kailan ba yan yung Sabbath na yan? Okay, ngayon, kumusta naman po yung Seventh-day Adventist? Question, sila po ba yung binigyan ng Panginoong Diyos sa unang utos na sa pamamahinga o araw ng Sabat? Anong talata po yan sa Biblia? I-challenge ko po ito. Kasali po dito si Mr. Aki. Bigyan nyo nga po ako ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na sinasabi ng Panginoong Diyos na ang Seventh-day Adventist ay binigyan ng Panginoong Diyos to observe and implement the law of the Sabbath. Sige nga po, anong talata yan sa Biblia? Kasi, di ba, style po ninyo, kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan, di ba? Sige, ibigay po ninyo yung talata sa Biblia na merong Seventh-day Adventist binigyan ng Panginoong Diyos ng utos. Bakit po? Kasi particular Ang utos sa araw ng pangingin sa araw ng Sabat, particular po Hindi po general. Hindi po general. Bakit po? Kasi klarong-klaro po yan, Kung babasahin po natin, ha? Saan na ba yung Tagalog? Okay. Uulitin po natin, ha? Babasahin po natin. Hindi po sinabi ito ng lahat ng tao, 31:12. Iniutos ng Diyos kay Moses na sabihin niya ito sa mga Israelita. Hindi sinabi ng Panginoong Diyos na sabihin ito doon sa Seventh-day Adventist. No! Never po yan nangyari. Bakit po? Kasi alam naman po natin na ang Seventh-day Adventist sumulpot lang po noong 1863. So, ibig sabihin, ang Seventh-day Adventist walang koneksyon sa law of the Sabbath na ini-implement ng Judaic religion or Judaism. Wala po silang koneksyon doon. So therefore, wala pong authority ang Seventh-day Adventist na magsasabi na tayo'y mali o sila yung tama. Bakit po? Kasi wala po silang authority to implement the law of the Sabbath. Wala po. Wala po. Wala po silang authority. So ngayon, ano po yung ginagawa po nila? Ini-implement po nilang the law of Sabbath. Kayo, nagkakamali kayo kasi ganito ganyan, hindi yung sinusunod ang Sabbath. Usurpation of authority po yan. Ibig sabihin yung usurpation of authority, ano ba yan tawag ng Tagalog?
Ano ba yan? Tingnan natin yung usurper. Okay, usurper. Usurper. Okay, ha? In Tagalog. Okay, tingnan natin. Okay. Mga aagaw ang sinabi dito. Mga agaw. Usurpation. Sige, usurpation of authority. Yan, authority. In Tagalog. Okay, tingnan natin, ha? Okay. Nagpagpapanggap pala. Yan, pagpapanggap. So, ibig sabihin, kung sasabihin ng Seventh-day Adventist na nagkakamali po tayo at sinasaway po nila tayo, ibig sabihin, itong tinatawag na mga taong ito ay nagpapanggap lang po sila. Hindi po sila yung totoong implementor ng batas ng Sabat. Hindi po. Bakit po? Kasi tatag-Amerikano lang po sila eh. Ibinigay ang utos ng Panginoong Diyos doon sa Israelita, hindi pa po na-discover yung Amerika. Hindi pa. So, usurper itong mga taong ito. Itong Seventh-day Adventist Church, usurper po ito sila. Nagpapanggap lang. Di mga sinungaling, di ba? Mga sinungaling. Mga sinungaling. Bakit po sinungaling? Tingnan nyo, di ba? Inaangkin na yung nakasulat sa Biblia pagkatapos sasabihin lang, kami yung sumunod sa utos. Sino may sabi na sumunod kayo? Sino may sabi na nag-o-observe kayo sa araw ng Sabat? Sino nakapag-declare na tama yung observance niyo sa araw ng Sabat? Wala eh. Di ba? Wala. Bakit po? Kasi sila po mismo na nag-o-observe sa araw ng Sabat, hindi po sila member ng Judaism. Bakit mo? Kasi ibang sekta po sila eh. Ibang sekta. So ngayon, ibig sabihin, ayan, nagpapanggap lang po sila. Yes, pretender. Nagpe-pretend lang po sila na kami yung totoo, pero hindi po. Mga sinungaling po yung mga taong yan. So kaya nga po, wag po tayo magpalin lang. So number one po yan, ha? Number one na pagkakaiba. Kasi yung araw ng Sabat, nakasulat sa Biblia, meron pong implementor. Sino po yung implementor of that law? Ang Judaism. Hindi po kasali ang Seventh-day Adventist. Kasi ang Seventh-day Adventist, nagpapanggap lang po itong mga sulpot na ito. Wala po silang kapangyarihan magsaway kahit kanino man. Sasabihin nila, kayo, hindi kayo nakasunod. Bakit po? Kasi they are usurper of authority. Dahil hindi po sila yung responsableng binigyan ng Panginoong Diyos ng batas o ng utos to implement the law of the Sabbath. Number two, mga sir, yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba, mga sir, number two na pagkakaiba. Sa banal na kasulatan, Exodus chapter 34, verse 20, every time na magsa-celebrate, kung hindi ko nagkakamas talata, every time na magsa-celebrate ang mga Hudyo sa araw ng Sabat, magsasamba po sila sa Panginoong Diyos, may i-offer po silang sakripisyo. Doon sa templo, di ba? Doon sa mga sinagoga, may i-offer po sila na tinatawag na sakripisyo. May papatayin po silang hayop, then pagkatapos ayon, yung dugo, yun i-spread po nila doon sa lugar na kung saan at doon po nila pinaniniwalaan na isa pong sagradong lugar po yun na para sa Panginoong Diyos. Kasi yan po yung utos eh. Magbabasahin po niyo yung Exodo, yan po yung utos eh ng Panginoong Diyos. Ngayon, kumusta naman po ang Seventh-day Adventist? Kung magsa-celebrate po sila sa araw ng Sabat, kumusta naman po yung celebration po nila? May ino-offer ba silang sakripisyo? Wala. Ano ang ino-offer po nila? Entertainment. Ang Judaism na siyang pinakauna nag-implement sa batas ng Sabat, meron po silang altar. Itong fake Sabbath keepers na made in America, wala po silang altar. Ang nasa kanila, podium. Pagkatapos, doon mag-entertainment. Pakinggan natin si Mr. and Mrs. at ganito, ganyan. Magkakanta sila, ang kakanta nila ganito para i-offer nila sa Panginoong Diyos. Wrong! Wala po yan sa Biblia. Wala po.
So, ang Seventh-day Adventist Church, fake. Pasensya na po ha. Gusto ko lang pong magbigay ng prangkang salita eh. Ang Seventh-day Adventist Church, fake church. Fake set. Usurper of authority. Number 3. Pagkakaiba mga sir, mamaya magbabasa po ako ng mga comments po ninyo mga sir ha. Number 3, yung pagkakaiba. Tandaan na po, 4 lang po yung ibibigay po natin. Number 3 yung pagkakaiba. Sa banal na kasulatan, sa araw ng Sabat, ang mag-a-administrate sa kanilang pagsamba, pari. Pari po. Dito, sa Seventh-day Adventist, pastoy. Pastoy! Yung ordination invalid. Bakit po? Kasi ang nag-ordain lang sa kanila, walang connection doon sa Judaismo. Walang connection sa Judaism. So yung mga pastor na nag-administrate sa kanilang araw ng Sabat, sa pagsasamba po nila, every Sabat daw po yung sinasabi po nila, mga fake po yan, mga sinungaling. Di ba? Pastoy. Bakit po pastoy? Kasi hindi naman totoo yung pastor eh. Pastoy. Bakit po? Kasi, ang totoo po kasi, ang mag-a-administer sa araw po ng Sabat, ordinado. Kaya nga po, kung babasahin po natin yung Exodus chapter 20, ano ba ito? 29 verse 8. Sabi ng banal na kasulatan, dapat ordinahan mo si Aaron para siya at ang kanyang mga anak sa ganitong paraan. So meron tinatawag na ordination. At yung ordination sa Old Testament, every ano po sa mga pari. Kasi meron po silang 12 ano ba ito? Hindi po kinds or kung sa balaray ba kung baga. Yan. Ng mga kaparian po noon sa panahon ng mga Hudyo. Itong Seventh-day Adventist, saan po sila nakakonect? Yung mga pastoy po nila, saan po nakakonect? Sa clown? Hindi po. Wala. Kaya nga po, sinasabi ko, itong pagsamba ng Seventh-day Adventist, every Sabat na po sinasabi po nila, they are all fakes. Yung mga ministro po nila, mga fake po yan eh. Wala pong ordinasyon na natanggap po yan. Yung mga taong yan. Wala pong ordinasyon. Sabi na, di ba, inordinahan kami na bilang pastoy, sino nag-ordain? Sabihin nila, for example, itong mga pastoy ngayon, yung ordination po nila, ang connection po nila, hihinto po yan doon kay Ellen G. White. Before Ellen G. White, sino po nag-ordain kay Ellen G. White at saka kay para tinatawag na mag-ordina din? Wala eh. At sino pong mga Hudyo na dumating doon sa pumunta doon sa Amerika para mag-ordain ng mga Amerikano to administer the law of the Sabbath? Wala. Yung pagkakaiba. Another point sa third point natin. Sa Old Testament, kung makikita po natin, babasahin po natin, yung mag-a-administrate ng tinatawag na pagsamba sa araw po ng Sabat, mga sir, mga ma'am, nakasutana po eh. At ang Panginoong Diyos po mismo nagsabi na ganito ang gawain yung sutana. Hindi po sinabi ng Panginoong Diyos na gumawa kayo or magsuot kayo ng Amerikana. Wala eh. So kaya nga, ito yung sinasabi ko always, ang Seventh-day Adventist Church, fake sect po yan. Yung mga ministro po nila, mga fake pastoy po yan. Fake. Fake po. Maniwala kayo sa akin o sa hindi, iyan po yung katotohanan. Kaya nga po, di ba, tinitinan po natin kung meron ba silang koneksyon sa itong nag-aangkin na they are Sabbath keepers sa Biblia kasi inaangkin lang po nila yung kasulatan eh. Di ba yung always po sinasabi, claiming and proving are two different things. Claiming and proving are two different things. Pwede po tayong mag-angkin pero dapat bigyan po natin ng pruweba. Yan po.
So ano po yung prueba po nila na meron po silang connection sa Judaism? Wala eh. Wala. Wala. Last point. Last point po natin mga sir, mga ma'am. Yung mga Sabbath keeper po noon, belong po sila sa relihiyong Judaism. Yung po yung sinabi ko po kanina. Judaism, itinatag po yan ni Abraham, according to the World Almanac in Book of Facts Edition 1999. Ang founder po niyan, si Abraham, ay talagang isinugo ng Panginoong Diyos. Ngayon, Seventh-day Adventist, sinong nagtatag? Inangkin ng kanilang pastor na nagtatag si Ellen G. White, James White, at saka si Joseph Bates. Pagka na lang, hastang tikangkanga. Diba? Wala eh. So, ibig sabihin, wala po silang koneksyon. Ang Seventh-day Adventist Church ngayon, wala pong koneksyon sa sinasabing Sabat sa Biblia. Wala po. Wala po. Wala po. So, kahit na mapuputol na po yung mga ugat po nila sa leeg, sasabihin po nila, kami ang sumunod sa araw ng Sabat. Wala kayong koneksyon. Sa Bisaya pa, wa mo'y labot. Wala kayong koneksyon sa Sabat na nasa Biblia. Wala po. Wala po. Wala po. So yung apat na argumento na yan, umasagot po yan ng mga kaibigan po nating mga members ng Seventh-day Adventist. Ipasagot po natin na i-connect po nila yung sarili po nila sa banal na kasulatan at sino po nagturo sa kanila niyan. Bakit po? Kasi ang Seventh-day Adventist po kasi, according sa kanilang mga dokumento and according din po sa kasaysayan, na bakit po sila sumusunod sa araw ng Sabat? Hindi po dahil tinuruan po sila. Hindi po dahil may connection po sila doon sa Judaismo. Kung hindi, sumusunod sila sa araw ng Sabat dahil influence po sila sa tinatawag na Seventh-day Baptist Church. Influence po sila, and ang history mismo nagsasabi niyan na si Joseph Bates na siyang pinakaunang nag-promote ng Sabbath keeping doon sa tinatawag na grupo nila ni Ellen G. White at saka ni James White, J.N. Andrews. Siya po yung nag-promote po niyan at tinanggap ni Ellen G. White at yung asawa niya yung tinatawag na araw ng Sabat. Susundin daw po nila. At yun, doon po nila kinuha yung pangalan na Seventh-day Adventist Church. Saan po galing yun? Itinubas sa kanila? Hindi. Nanggaling po sa study lang po nila. Saan po yan sa Biblia? Na meron ka ng authority to implement dahil nag-study ka lang? Wala eh. So itong Seventh-day Adventist, they are usurpers of authority. Nagpapanggap lang po itong mga taong ito. So wala po silang koneksyon sa araw ng Sabat sa nakasulat sa banal na kasulatan. Yon. Ibang point po, mga sir, mga ma'am. Diba sinasabi nila, diba always po nilang sinasabi na, inangkin daw po ni Father Darwin yung tinatawag na nandyan pa rin daw po yung araw ng Sabat. Actually, hindi po kasi basta-basta po nila maiintindihan Kung i-compare po natin yung pag-iisip ng pari natin o mga pari po natin sa pag-iisip po nila, ang layo-layo. So kung magsasalita yung pari, i-interpret po nila ng hindi po tinatawag na same sa interpretation po ng pari. Talaga magkakagulo-gulo po yung mga pag-iisip at interpretation po nila. 12 years nag-aaral, pagkatapos i-interpret lang yung sinasabi niya. Sa 6 months, pastor na? Hindi. Bakit sinabi ni Father Darwin na nandyan pa rin po yung tinatawag na Sabat? Morally speaking, yes. Bakit? Kasi yung sinabi ko po kanina, sa 10 utos, lahat po yan moral law. Pero doon sa 3 pinakauna, nilagyan po yan ng mga implementors of the law ng seremonyas. At yung seremonyas na yan po yung bumabalot. Yan po yung bumabalot sa 3 utos na yan na yun, sambahin ang Panginoong Diyos, wag gagamitin yung tinatawag na pangalan ng Panginoong Diyos sa hindi mabuting paraan, and at the same time yung araw ng Sabat. Yung 3 yan, meron silang seremonyas kung paano nila sasambahin ang Panginoong Diyos.
At yung seremonyas din, yan po yung pinutol ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung pinahinto, yung seremonyas na yan. At sa seremonyas, kasali dyan yung pagpili ng araw. Kasali dyan. So therefore, kasali sa non-essential part of the law, of the divine law, na pwedeng mapalitan, pwedeng ma-amend, yung tinatawag na araw na kung saan doon po sila magsasamba. Napalitan nga yung mga sakripisyo, how much more yung araw, di ba? Napalitan nga, di ba? O, ibasahin nyo yung Hebrews chapter 10. Napalitan nga na noon ang mga pari noon nag-o-offer ng mga hayop at papatay nila at iyon. Ano po nila yung dugo doon sa tinatawag na altar. At pinahinto po yan dahil merong perfect priest na mag-o-offer ng perfect sacrifice. Sino po yung nag-amend? Hindi po tao yung nag-amend. Ang nag-amend po sa batas na yan, ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi siya po mismo ang nagbigay sa batas na yan. Bakit po? Kasi legally speaking, hindi po pwede na ang isang batas i-amend ng iba na walang koneksyon doon sa tinatawag na gumawa ng batas na yon. So, ang Panginoong Jesucristo, kasi isa po sa Santissima Trinidad, di ba? Isa po sa Santissima Trinidad. Ang Ama nagbigay ng utos, then inamend po ng anak sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So ngayon, ang amendment pagdating sa new people of God sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, so kung na-amend yung pamamaraan ng pagsamba po nila, maa-amend din yung araw. At ang Kristo po mismo ang nag-amend. Instead of Saturday po siya muling mabubuhay, muli po siyang nabuhay pagka Sunday. Pinulfill muna niya yung tinatawag na araw ng Sabat kasi namahinga po siya doon sa libingan ng Saturday. Then pagkatapos muli po siyang nabuhay pagka Sunday at doon inimplement yung pagsamba ng mga apostol na kung saan yan po yung bagong iglesia kumbaga. Bagong community, bagong people, new people of God. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga, yung mga Kristiyano na kung saan sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na po sumusunod sa araw ng Sabat. Yun. Hindi na po sa sumusunod sa araw ng Sabat, ceremonially, bakit po? Kasi tapos na po yan. Pero morally, yun, ang pagsasamba po nila, meron po silang bagong pamamaraan, yung pag-o-offer ng perfect sacrifice, yung sinabi sa banal na kasulatan, from the rising until its sunset, i-offer yung perfect sacrifice. And what sacrifice po na yan? Yung sakripisyo na yan, yan po yung Santa Misa. Na sinabi ng Panginoong Jesucristo, do this in remembrance of me. Yan po mga sir, mga ma'am. So, kaya nga, mga sir, mga ma'am, itong Seventh-day Adventist, kahit nakailang beses po nila aangkinin yung nakasulat, mananatili po yung katotohanan na itong sektang ito nagpapanggap lang po. And sino po ba yung Sino po ba yung nagpapanggap? Mahilig na magpapanggap po. Natin? Babasahin po natin yung 2 Corinthians chapter 11 kung hindi ako nagkakamali. Mga sir ha, babasahin po natin ha. 2 Corinthians chapter 11. Babasahin po natin ha. Okay. Yun. Nagpapanggap o nagkukunwari. Itong mga taong ito, nagkukunwari po ito . Okay. At hindi naman iyan nakapagtataka. Ito yung sinabi ni San Pablo. At hindi naman iyan nakapagtataka. Dahil maging si Satanas ay nagpapanggap rin na anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Itong SDA, nagpapanggap po ito . So, ibig sabihin, yung nature ni Satanas, yan po yung sinusunod po nila. Ano po yung nature ni Satanas? Di ba? Nagpapanggap, nagkukunwari. Ito, nagkukunwari itong mga taong ito . Di ba? Nagkukunwari. Sabi nila, kayo, Dominguista, kami Sabadista. Tanong, totoo po ba talaga na Sabadista kayo? Ano po yung religion inaaniban po ninyo? Relihiyon ng Judaismo o relihiyon o sektang itinatag doon sa Amerika?
Di ba? Oh, yun. Kung sa Amerika na, ay, yun, nagkukunwari lang yan. Mga peke po yan sila lahat. Mga peke. O, resulta ninyo, huwag mo kabahuan na. Kay ang chismis lang sa inyong ministro mo, inyong gintunguhan. Instant. Tinggaw. Dirita. Ingon nila ang Iglesia ni Cristo. Piki daw. Oh, ato yun. Unsay tudlo ni Pablo. Unsay tudlo ni Pablo. Roma 13:1. 13:1, 2:3. Ingon ni Pablo, magpasakop kamo sa namunuan sa kagamhanan. Kinsa may namunuan sa kagamhanan karon? Karong panahon nato ron, Marcos naman. Sa una, digong man to. O sa ingon, magpasakop kamo. Pasakop talang wa kamo bayad og buhis na imong simbahan diha man nimo tukurin na og wa nimo locating permit na. Wa nimo ko titulo na imong tukuran na imo ka wa na building permit. Muna wa ka magpasakop sa gobyerno. Ingon sa ni Pablo, Apostol Pablo, kinahanglan ang tanang tao magpasakop sa namunuan sa kagamhanan kay kanang mga tawhana. Ingon sa Dios, kanang mga tawhana akong sugo. Kinsa day ang gobyerno? Sugo sa Dios ning gobyerno. Naanay patakaran da kagibutang nga ilang gisulat gisunod diha nga magbayad og buhis, magbayad og arkabala. Kinsa nagpasulod ana? Ang Dios mismo. Gihatay ng katungod sa gobyerno. Mao na musugot kag sa dili, musugot kag sa dili para dili ta mahimong kolorom o peke, kinahanglan iresto. Gaya ayaw gahian na inyong kasing-kasing. Dakpon magani na mo linya-linya ka malikang gulay rin magkilan gamay na kayo usa na ka metro. Dakpon magagay wa ka bayad og arkabala dia kanay niyo pinanakakuha no. Nga na mo tuon tag galang respeto sa gobyerno. Ingon ni Pablo, magpasakop. Iyo pagtuman. Salig mo kay sa una, haod kay mo. Inyo kamoy gobyerno sa una karon. Nakita na. Magpasakop, nagpasakop tayo mo. Nakapag-yun. Kanang bayad bunyag, bayad kasal. Naman bayad sa iyo, naman resibo. Magpabunyag ka. Naman resibo, ihatag sa inyo ha. Sa una, magpabunyag sa una. Isang gatos. Magninong-ninang, isang gatos. Katuliko ba ako? Nanay resibo. Nana sa bayad. Nanay bayad. Kasal, patay, nanay bayad, nanay resibo. Bayad na siya. Sa Biblia ta. Ingon sa Biblia, ingon sa Dios, kanang tanan walay bayad. Nabanay bayad, wala. Unya dedyo ka sa bayad. Biro mo kay may kwarta. Ingon lagi sa Dios walay bayad. Diha ka sa bayad. Mao na diha, ingon sa Dios walay bayad. Asa may bayad diha? Kabugog mo. Bugog yung asa man, naglagak me. Bayad din, nalagak pa na. Takka naman ka. Magbuti ka maglagak me. Asa man, bayad din na. Asa na kasulat na, lagak na. Patakka na mo. Magbayad ka rin ka, magbayad ka na kayo, resibo. Asa na resibo? Wala bayad, imo na. Pareho na, musimba ka, ingon sa Diyos. Maghatag ka, kanang imong ikalipay. Kami hatag me. 5 peso, 20, sa kato, 50. Hatag na mo na. Dili na bayad. Bayad ba rin na? Ayaw, kada kaya ako'y time. Maminaw mo. Mao na mga higala, Iglesia ni Cristo. Mao'y nagsunod sa kasulatan. Kanang Katoliko, wala na mo sunod. Wala na mo musunod. Mao na nga andagan karon. Magtuon mo og sunod. Sunod ba? Palo ba? Dili kay kamoy magbuot, pagtuman mo. Manong na may Katoliko sa Pilipinas? Isang galaan na dali, si Magellan. Ngayon kang Kristo daw. Asa gikan Magellan? Gikan ng Felipe. King Philip sa Spain. Asa gikan Felipe? Gikan na kang Saint Ignacio.
Asa? Sa Roma. Kano sa? 107. Saint Ignacio invented Catholic. Kano sa gimbento ni Ignacio ang Katoliko? 107. Mauna, kang Kristo na. Pataka ka, ang kang Kristo nasa Biblia. Sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Gitudlo ni Pablo sa Roma, pag kumustahay ka mo, ug balaan nga halok, nangumusta ka ninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Mao ni gitudlo ni Pablo. Wa magtulo si Pablo, pag kumustahay mo mga Katoliko, asa? Mauna nga, naamo sa piki. Time na. Ako na po. Sige. Ako na sad. Sa tinuod lang, lisod kaayo ning Katoliko nga way kabang kaagan nabalhin dito sa kitawag og iglesia ni Manalo. Ngano man kusog kaayo mo himog story. Di man ka San Ignacio, taga Roma daw, butbuot ka. Si San Ignacio, obispo sa Antioquia, dili sa Roma. Pataka lang gini siya ba? Pataka lang yun ba? Di ta magpataka ba? Ikaduha, kamalong ba ka nga si San Ignacio sa Antioquia, estudyante ni San Juan Evangelista? Kabaho ka na? Mo ni resulta ninyo, huwag mo kabaho ana. Kay ang chismis lang sa inyong ministro mo, inyong gituuhan. Instead of motuo mo sa mga libro sa Isayan, chismis ni Manalo inyong gituuhan. Mo na. Ikaduha, ingon pa niya, ang iglesia ni Manalo daw, ang nagtuman daw sa gitawag og Biblia, tinuod ba ka na? Wrong. Mali. Nga naman, tungod sa hinungdan na kanang inyong lagak, dili na ma-audit. Bakit tamawa may resibo, di ba? Pag maglagak mo, ibutang sa inyong sobre, walay audit na, buot ipasabot, di ninyo na mapangita. Kanang dito ninyong bayad na mo sa bunyag, bayad sa kumpirma, dili man na bayad, gitawag na sa voluntary contribution. Ngano na ka may resibo, kay pagpaila ka na nga kanang kwarta nga among gihatag sa parokya, ma-audit na, dili na maabto sa bulsos pare. Gets? Di lagi na bayad. Kaya kung bayad pa na, 100, kaluoy po po. 100, bayad na si mo, 100. 100, 200, bisan pag 1,000, bayad na sa imuha. O niya, ang bunyag kausara mahitabo sa kinabuhi sa Katoliko. Ang sa inyo ha, taga Huwebes ug Sabado. O kisa naging pangurtahan, kamo ang pangurtahan, dili kami. Kami mga Katoliko, kasarami mo hatag sa panahon sa among bautismo. Kamo, taga Huwebes ug Sabado. Nya, masako pag yun yung ministro, tag 5 rin yung ihatag, gusto ni papil yun, papil ba? Nanawa rin ba? So, all nilang ministro, nga naman, pas mo man ang ilang ministro kung piso o 5 rin ihatag. Na. Laing gitawag og point. Ingon pa niya, ini daw tawag ining Katoliko, gikan din gi-imbento daw nini, tawag ining Ignacio. Wrong. Ang termino. Pero ang komunidad na ana. Mura bang Pilipinas ba? Ano sa ama nahitabo na imbento ang terminong Pilipinas? Na imbento sa tiyan ang Espanyol nga tawag anang explorador, miabot sa Pilipinas. Ayaw, ini na nga sa diyang gilitok niya ang Pilipinas, diha panimbuto ang mga isas Pilipinas. Wrong! Una nadaan ang mga isla before pa nahitabo nga ginanlan kini. Same po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pinakaunang bilitok about sa term Catholic, si San Ignacio. Pero ang objective ni Kristo nga ipakailap ang pagtuos ng kalibutan na agang Kristo. Na naman, ingon pa ni Kristo, San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, 19-20, panlakaw ka mo sa tibong kalibutan, paghimo mong akong mga tinunan. Roma, Kapitulo 1, 7-8, kining iglesia milukop sa tibuok kalibutan. Asa ang sugod? From Jerusalem. Ang sa inyo, asan sugod? Sa Pilipinas. Walang palpak ang inyo. Diba? Asa ka lang ang Romano Katoliko? The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nag-ingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Mao na, Jig. So, mo anong mo sa history? Katong imo ang story to imo ha. Story to imo ha. Ingon pa niya, ang Katoliko wa mo tuman kay wa do kuno magbayad og tax. Mo ang mga istorya sa mga taong tawag anang kung sa kuan pa ba sunod-sunod lang. Murag pikoy ba? Bisag gabi ina, mainyo po good morning. Ngano magkion masayod.
O exempted dili lang kay ang simbahan Katolika sa tax. Apil pud ang inyo. Subay sa gitawag og artikulo sa balaod sa Philippine Constitution, Article 2, Section 6, wala ko masayo. Kanang separation of the church and state. Tanang gitawag og mga reliyon exempted sa tax. Pero pag mubarog gani na sa usa ka lugar, obligado ang maong simbahan nga mobayad og tax. Kumusta man ang simbahan Katolika? Siya ang pinakadako og tax diri sa Pilipinas. Mano man kasi siya ang naada akong kaptangan, mo provide yun siya og bayad sa gobyerno. Mano man kay siya man ang nagupot ni anang maong lugar. Mo bitaw, pag magtukod og building ang simbahan Katolika, naa ginay building permit. Nga naman misunod sa balaod. Karon, lain pang tawag anang kwan, lain pagpunto. Gigamit nimo ang Roma Kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ingon pa nimo, misunod mi sa balaod, wa ka bantay nga refer na sa individual, refer na sa citizenship, dili na refer sa corporation or sa organization. Dili. Wala ganang lesson lagi, magbasa-basa lang, ngaway sabot-sabot. Sige ragtuman ana, sige ragtuan ng chismis sa ilang ministro. Ang Roma Kapitulo 13, 1 hangtod sa 3, refer na sa citizenship. Manang kita individual, magpasakop ta sa balaod sa gobyerno. Pero walay labot nila ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nga naman, iya man na sa Diyos. Kamo nagpasakop man mo, nga naman, kay iya man mo sa gobyerno. Sige.